Isang tanong na isang pamangkin sa Facebook tungkol sa God's will. Pagod na po ang faith ko kasi puro trials ang buhay ko, sabi niya. I always pray but do not receive favorable answers. I work very hard but always fail. Sabi nila, trial and testing lang daw yun. Mag-submit lang daw ako sa God's will. Talaga pong nagsasawa na ako sa trial at pagtityaga sa God's will. Bakit po ayaw akong sagutin at bigyan ng success ng Diyos? God's will ba na ako ay mabigo? Understanding God's will. There's a lot of misconception and misunderstanding about what it really means. At madalas yung Diyos ang nabibintasan. Panginoon, turuan niyo po kami. Makalinisin niyo ang aming puso, ang aming isip, at ngayon ay gabayan, bigyan ng kaliwanagan, maunawa ang mga hiwaga ng buhay. At kung di man lubos maunawa, ay ito ay matanggap ng maluwag sa dibdib. Turuan niyo po kami unawain kung ano talaga ang paghahanap ng inyong kalooban sa buhay. Kayo ang mangarap. At ngayon, Panginoon, nais namin gabayan niyo kami takay. We ask you, we seek you, and we thank you. In the name of Jesus, your Son, our Lord and Savior. Understanding God's will. Yung kalooban ng Diyos. What are the roots of confusion about God's will? Ano nga ba pinag-uugatan ng mga pagkalito tungkol dyan? Number one is faulty teaching, faulty belief. Mga baluktot na katuruan at baluktot na paniniwala tungkol dito. Tulad ng paniniwalang bawat detalye, kaliit-liitang detalye na nangyayari sa buhay ng tao ay ino-order ng Diyos. Na may script ang buhay. Na ito ang aking kapalaran. At ito'y kailangan mangyari kahit hindi ko gusto. Yes, merong general tendencies ang tao because of our genetic makeup, but the details are up to us. Sinabi sa Bible na itinakda ng Diyos ang magaganap sa ating buhay, pero yun ay isang general na pagtatakda ayon sa paglikha. Kung nilikha ka niya halimbawa na magaling sa musika, ay halos itinakda ka na niya, magkakaroon ng career, magkakaroon ka ng vocation sa musika. Pero nasa iyo pa rin yun kung gagawin mo. Nasa magulang mo pa rin kung papayagan ka mag-training sa music. Nasa mga pangyayari sa buhay mo pa rin. Pero may general tendency, pero hindi scripted na ididikta sa iyo ng pagkakataon ang lahat ng mangyayari sa buhay. May mga tao na talagang ang pagkakagalikha sa kanilang Diyos, sila ay tahimik, introvert, so parang itinakda na rin na hindi sila magiging PR consultant, hindi sila magiging public speakers, kasi yun ang kanilang talento. Pero yung mga detalye na mangyayari sa buhay nila, hindi yun dinidikta. At because of this faulty teaching that God dictates everything, therefore the things that happen in our lives, in her life, in the particular letter writer, are caused by God. And that the things that happen, that don't happen, are withheld by God. Yan ang isang baluktot na paniniwala. Ang lahat ng nangyari, dinidikta ng Diyos, ang hindi nangyari, ipinagkait ng Diyos. Kaya, walang ibang dapat sisihin kundi Diyos. This belief, this teaching, is unsound, and it will lead to many other errors. Creation is governed by automatic, self-regulating, natural, scientific, and spiritual laws. That's a fact. Pag sinuri natin ang lahat ng alam natin na verses, lahat ng alam natin ng mga batas ng Diyos, batas ng moralidad, batas ng kalikasan, natural laws, they are all interconnected. At malalaman mo kung alin yung totoo sa mga yon, yung hindi tutugma sa mga kapwa niya, mga batas din. Halimbawa, may batas ang science, may batas ang physics, gravity. Pagka merong mabigat at wala siyang support, na iko-connected siya sa ground o sa lupa, lalaglag siya. Kahit ka banal, kahit ka matulungin, maka-Diyos, pag nalaglag ka mula sa bubong ng bahay mo, masasaktan ka at pwede kang mamatay. Walang kinalaman doon ang kabanalan mo o pagiging makasalanan. Dahil merong batas ng kalikasan na itinakda na noon pa. At hindi yun sinususpend
Hindi ititigil ng Diyos ang law of gravity dahil merong isang banal na babaeng mahuhulog. Kaya magtataka yung iba, ang banal-banal po ng nanay ko, madadasalin, matulungin. Bakit po siya namatay sa pagkakahulog niya? Anak, law of gravity. Diyos din ang may gawa ng law na yon. Kung ayaw ng nanay mong mahulog, di siya dapat umakyat. Di siya dapat nadulas, dapat inakay mo, dapat hindi siya nang gilid-gilid. Dapat nasa safe place siya kasi hindi siya iniligtas sa kabanalan niya mula sa law of gravity. Kaya may mga missionaryong kinakain ng pating. Dahil alam nga naman pagka-missionary yung nandun sa tubig, bilang mawala ng ganang kumain yung pating. Once in a while, there are so-called miracles. Halimbawa, nawala ng gana ang mga leon kay Daniel. Pero exemption yun, hindi yun rule. Kaya kung gusto mong mapaayos ang buhay, sumunod ka sa batas. Batas ng moralidad, batas ng kalikasan. Kahit ikaw ay madadasalin, kahit ikaw ay banal, lagi kang hindi kumakain, magkaka-ulcer ka. Batas yun na itinakda pa bago ka ipinanganak. And don't expect God to change the laws and the application of the laws to accommodate you. Jeremiah 33:25, this is what the Lord says, I have established the laws of heaven and earth. Period na yun. Nalikha na ang lahat, wala pa ang tao, nandun na lahat yung mga yun. So know God's natural and automatic laws and operate within God's natural and automatic laws. Hindi yung ikakasal po ako, buwan ng Hunyo, gusto ko garden wedding. Pastor po ang mapapangasawa ko, ako office worker sa church. Ipanalangin po natin, huwag umulan. Sasabihin mo sa Diyos, pigilan niya yung ulan. Wala pang tao sa mundo, ulan na ng ulan pagka ganyang panahon, tapos ikakasal ka, pipigilin mong ulan. Ba't hindi ka nalang magpakasal sa ibang araw? Sa ibang tahon? O, huwag na sa garden, sa loob na lang may bubong. Para hindi tayo mapagod magdasal, kada dasal na huwag umulan, panahon ng tagulan, kinukontra mo ang Diyos to accommodate your hilig. Maraming ganoon. Nagtataka sila, bakit po may mga mananampalataya na nandun sa isang building nasunog, pati sila nasunog. The law of combustion, nandun sila. Hindi ka i-exempt. Yung pag-exempt dyan, yun ang tawag na himala. Tandaan nyo, ang himala, exceptional yun. Hindi yun ang karaniwan. What happens to all of us is the result of the interactions of all automatic laws. Especially our own actions and the actions of other people. Kung minsan naman, pabaya ka, pero nagkataon merong isang matipunong lalaking nandun at sinalo ka mula nung nahulog ka sa building, nagkataon nandun siya at malakas siya, kaya hindi ka rin namatay, hindi ka nadurog, pwede mangyari yun. Kasi hindi ka nag-iisa sa mundo. Ang ginagawa mo, para kang bola sa billiard table. Babangga ka sa iba, magbabangga-banggaan, lahat yun may interconnection. Hindi pwedeng may exempted na isang bola doon na hindi sa tatabla ng mga banggaan. Kaya kung minsan, ang ayos-ayos mo sa buhay, tapos ang napangasawa mo, saksakan ng gulo sa buhay, damay ka kahit kabanal. Interconnected ang buhay. Morality does not suspend the laws of physics. Scientific laws are the purest of all laws. At hindi yung pwedeng palitan kahit ang religious law. Kasi ang lumikha ng mundo, isa din ng Diyos na dapat ay pinagmumula ng mga religious laws. So kung may mga religious laws na hindi sangayon sa natural law, ibig sabihin, may mali sa paggawa ng law na yon, sa pag-develop, sa pag-interpret, sa pag-apply ng mga tao na namamahala ng religious belief. Pero yung ginawa ng Diyos, hindi pwede pakialaman kahit ang relihiyon. Kasi nauna yun bago pagkatao. Dapat natin igalang yun. Igagalang mo yung genes or genetic makeup ng isang tao. Bakit po dasal ako ng dasal para sa asawa ko na maging mabilis kumilos at matipuno at masigla? Eh yung genetic makeup niya, yun ang kanyang, mabagal talaga siya magsalita. Mabagal kumilos. Mabagal mag-isip. Hindi yan nadadaan sa dasal. Ang ipagdasal mo maging patient ka sa kanya. Kasi yun ang nature ng tao. Yung human nature, tapos gusto mong baguhin sa dasal. Nababago, nafa-fine-tune. Halimbawa, red, pero gusto mo lang matingkad na red o medyo hindi matingkad na red, pero red pa rin. Hindi pwedeng gawing green yung red. Kaya yung tao, nafa-fine-tune sa pag-aaral, sa pagsasanay, sa disiplina,
disiplina, sa alang-alang sa'yo, pero hindi mo totally pwedeng ibahin. Kasi merong inborn nature ang tao. At sinabi niya sa Psalm 135, You created me when I was still in my mother's womb. Nothing about me is hidden from you when I was made in the secret place. So, Diyos ang gumagawa sa tao. So, pati sa pagpili na magiging karir ng tao, magiging vocation, ikagalang mo yung inborn nature. Kung ano talaga ang likas niya, mas magsasaksid siya doon. Ecclesiastes 6:12, For who knows what is good for a person in life? During the few and meaningless days, they pass through like a shadow. Ang totoo, wala naman talaga nakakaunawa ng lubos ng mga hiwagang niya ng buhay. Hindi dapat pinoproblematize kung walang solusyon. Hindi dapat itinatanong kung walang sagot kasi mapapagod ka lang. Ecclesiastes 8:6, For there is a proper time and procedure for every matter, though a person may be weighed down by misery. Yan ang batas ng Diyos. Batas ng kalikasan. May tamang panahon at may tamang paraan para sa lahat ng bagay. Tama nga ang paraan mo pero mali ang panahon, hindi pwede. Tama nga ang panahon pero mali ang paraan, hindi rin masyado magtatagumpay. Dapat tama ang panahon, tama ang paraan. Ecclesiastes 8:14, there is something else meaningless that occurs on earth. The righteous who get what the wicked deserve, and the wicked who get what the righteous deserve. Sabi niya, meron pang kabalintunaan sa buhay. Kung sino pa yung masama, yun ang yumayaman. At kung sino pa yung mabuti, hindi siya yumayaman. Pero paminsan-minsan lang yun, hindi laging totoo. Kasi alam natin na merong mga mabuti na mayaman at merong mabuting mahirap. Merong masama ang ugali na mayaman, may masama ang ugali mahirap. So walang kinalaman pala yung kasamaan o kabutihan ng ugali sa pagyaman o paghirap. Maybe it is dependent on your business practices. It is dependent on your work style, timing, pinili mong hanap buhay, timing mo sa pagpasok sa kapwa. So sakala nyo, Lord, di po ba makakadus naman ako, nagtatype po ako, bakit hindi nagtatagumpay yung business ko? Hindi lang natandaan sa ganyan yan, ang daming faktor. Yung pwesto mo ng tindahan, nasa tama bang lugar? Yung tinda mo, tama ba sa panahon? Nagtitinda ka ng mga winter coat sa summer sa Pilipinas, hindi ka talaga aasenso doon. Magtinda ka na lang ng malamig na kamatsile, kumita ka pa. Nasa tamang lugar, tamang panahon, tamang teknik. Hindi lang natandaan niya sa pagiging religyoso at pinagdasal. Kasi ang pinagdasal mo is according to God's will also, hindi yung kontra sa God's will. So hindi morality lang ang factor sa fruitfulness. May iba pang laws at work. Natural laws. At hindi masama na alamin at sumunod sa natural law because God is the creator of nature. Therefore, the law of nature is God's own law. Sometimes what happens is not logical or reasonable from our point of view. Tulad ng akala natin, kung nga ipinagdasal ang biyahe, hindi dapat lumubog ang barko, pero lumubog pa rin. Pero, from another point of view, reasonable yon. Kasi pala, hindi na maintain yung barko, o ang lakas ng bagyo, o hindi marunong yung kapitan, o binangga sila ng ibang sasakyan. So, may logic kung bakit lumubog. Sabi mo, pinagdasal ko naman, ba't lumubog pa? Kasi hindi lang yun ang mahalagang factor sa buong buhay. Ecclesiastes 9:11, The race is not to the swift, or the battle to the strong, nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned. But time and chance happen to them all. May isa pa. Pag hindi mo naiintindihan ang nangyayari kasi walang logic, sabi na Ecclesiastes, hindi lahat ng mabilis tumakbo ang nananalo sa karera. Hindi laging pumupunta ang pagkain sa mesa ng mga matatalino. Maraming matatalino, gutom. Sabi gano'n, hindi lahat ng pabor ay pupunta sa mga maalam kasi maraming mangmang na biglang umaasenso, nadadaig yung iba. Sabi niya, alam niyo kung bakit? Swerte-swerte, malas-malas din minsan. Sabi niya, time and chance happen to all. So pagka wala ka na makikita paliwanag, ginawa mo na ang lahat, hindi ka pa rin nagtagumpay, malas-malas ka lang ngayon.
Subukan mo ulit bukas, baka swerte-swerte ka. Hindi dapat allergic ang mga Kristyano sa words na yan. Galing sa Biblia yan. Time and chance happen to them all. And the other version say, each of us have our share of bad luck. Nangyayari talaga. Not everything that happens is God's specific will for us. Why? Because we have our own free will. And we operate. Kahit ka mabait, makikipagbuno ka sa isang hindi mabait na malaki ang muscle, ay talo ka. Kasi natural law, yung malakas, magwawagi. Katulad din ng mga bola sa billiard table, yung malaking bola doon o yung malakas ang andar, yung direksyon niya ang masusunod, pati yung babanggain niya, medyo susunod sa direksyon niya. Hindi siya pwedeng salungatin kasi mas malakas yung dating niya. Natural law, law of physics. Another root of confusion about God's will is mislabeling and calling each failure, frustration, or pain as trial. Konting tao lang ang sinusubok tulad ni Job. At ang kaso ni Job, hindi siya model case, should not be used as a standard. Kakaiba siya. In fact, sa buong Biblia, wala siya kamukha. So, hindi siya dapat gawing pamantayan. Hindi ugali ng Diyos na subukan ng tao. Tuksuhin ang tao para siya itakwil. Tuksuhin ang tao para gumawa ng mali. James 1:13-14, when tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does God tempt anyone. But each is tempted when, by his own evil desire, he is dragged away and enticed. So sabing tinutukso ako ng Diyos, sinusubukan ako ng Diyos, hindi ganun ang Diyos. Natukso ka kasi gusto mo. Pwede ka ba tuksohin sa ayaw mo? Kaya ka lang natukso kasi gusto mo. At tapos, yung kagustuhan mo, yung sinunod, kaya nanalo yung tukso. Hindi mo dapat sisihin ng Diyos doon. Tayo ay responsible for what we do. Hindi ka nag-aaral, babagsak ka sa test. Hindi ka handa sa interview, pwede kang hindi pumasa. Most people just receive the results of natural law, of human will and chance. Tandaan nyo, nagsasama-sama yon. Natural law, human will, and chance. Kasi meron naman na ang natural law talaga. Ang lakas-lakas ng bagyo. Hindi ka dapat mamangka. Tapos meron pa rin matigas sa kulong na mangka. At pagkatapos talaga nagkataon na sa lahat ng dinaanan ng kanyang bangka ay doon humihina yung hangin, nakasurvive siya. Kasi nagtulong-tulong yung natural law, yung will niya, at saka yung chance. Pero hindi laging ganun na nangyayari. Kaya dapat, when all things are equal, and you have no strong conviction that you will be exempted from natural law, better just obey natural law. And God does not usually single out a person to fail or to suffer just for trial or testing. Hindi naman tayo pinaglalaroan ng Diyos. Nalalagay tayo sa pinupuntahan natin kasi nagpunta tayo, kung may humatak sa atin, o nabunggo tayo na ibang papunta doon, whichever. Romans 2:11, for God does not show favoritism. And in reverse, wala ding negative na paborito ang Diyos, na paborito kanyang pahirapan, paborito kanyang subukan. In our attempts at success, or in our other projects, just do your best. Pray, hope, and then accept the result. Yun ang susi sa katiwasayan, kapayapaan, at kaligayahan. Always do your best. Because when you do your best, you increase your chances at success. Pero hindi yung guarantee. So, dadagdagan mo ng prayer, at tingnan mo kung anong mangyayari. Pagkatapos, kung ano man ang mangyari, tanggapin mo na ako ka na makipagtalo sa Diyos, makipagtalo sa bulkan, makipagtalo sa hangin. Tanggapin mo, at kung hindi ka masaya, bukas ulitin mo ulit. Keep trying. Sayang ang oras sa pakikipagtalo, sa kalikasan, sa mga bagay-bagay na tapos na. Naglalakit-lakit talaga yan. Kaya may mga tao hindi mo ina-medical results. Yung mga bumabasa ng mga x-ray, bumabasa ng mga lab test, ang dami-dami na bumabasa, nakapila. Kung minsan, napapatamang humikam siya nung dumaan yung x-ray plate mo.
Pwede makakita bigla na kung anong sakit yun, wala naman pala, ikaw takot na. So, repeat the test. O pwede yung machine nag-fail. Ang daming factor. Maraming factor na naglalaro sa buhay natin. Kaya dapat subok ka ng subok, ulit ka ng ulit, kung ayaw mo, nung nakikita mo. Hanggang sumaya ka, o kung talagang ayaw niyang pasayahin ka, turuan mo sarili mong tanggapin para ka sumaya. Kasi ba't ka makikipagbuno sa bato? Bakit ka makikipagtalo sa nangyayaring hindi mo naman kayang kontrolin? And we should not blame God for the frustrations of daily life. Galatians 6:7. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Inaani ang itinatanim. So ang tanong, bakit po itong ani ko? Yan ang itinanim mo. Aba, hindi ko po itinanim yan. Yan ang itinanim ng asawa mo. Siyempre, damay ka. O yan ang itinanim ng anak mo. Hindi ka naman nagtanim ng gulo sa buhay. Bakit lagi ka nasa presinto? Yung anak mo kasi magulo. Hindi lagi ka nasa presinto. Kasi damay-damay talaga tayo. Ang creation, isa lang ang tingin ng Diyos sa lahat. Hindi individual yan lagi. Damay-damay. Nananahimik ka, nag-ipon ka, nakataro ka na maliit na bahay. Yung kapitbahay mo, nagkakandila, nag-inarte, habang naliligo, may kandi-kandila pa, nasunog yung bahay niya, nadamay yung bahay mo. Damay-damay talaga. Sabi, Diyos ko, bakit? Kasi yung bahay mo, hindi bato, nasunog, katabi mo, nasusunog, ganun. May natural answer yun. Hindi mo kailangan magtaka. Sowing could be conscious or unconscious, active or passive. Yung pagtatanim, pwedeng alam na alam mo kung tinatanim mo. Pero yung wala kang kamalay-malay, natataniman na ng iba yung bukid mo, kasali ka rin sa pagtatanim nun kasi hindi ka tumutol. Kasi hindi ka tumanggi. Nanakawan ka. Kasali ka rin sa nagdakaw sa bahay kasi hindi mo isinara yung pinto. Kasi hindi mo binantayan. Kaya hindi lang yung magnanakaw may kasalanan doon. May pananagutan ka rin kasi yung bahay mo, pwedeng nakawan. Umaalis ko kayo sabay-sabay, nakalagay pa sa Facebook, ang layo-layo namin, nasa malayo kaming probinsya. Hindi nalaman ng mga kapitbahay niya na wala kayo lahat doon. May kinalaman ka rin kasi hindi ikaw ang nagnakaw. Pinayagan mo, consciously or unconsciously, na manakawan ka. Kaya saan ka pumupwesto, sa kalumulugar, ang ginagawa mo, may bunga yun. Sasabihin mo, hindi ko naman sinasadyang magkakaganyan pala. Oo nga, pero nakapwesto ka, pwedeng magkaganyan. Yung mga nag-aabang halimbawa sa kalsada na yung mukha nila nandun na sa kalsada, pwede kayo mahagip ng bus. At ang daming mga buses, 300 years old na, wala ng preno. Doon ka pa nakakalat. Masasagasaan ka talaga. Kaya dapat pag naghihintay kayo sa mga kalsada, kung pwedeng nasa may likod-likod kayo ng poste para meron mga mawala ng preno, sa poste mo na bumangga bago sa inyo. Pwesto-pwesto yan. Yung bahay mo nasa lambak, kapaliko pa, ang daming mawala ng preno. Nakahiga ka, bigla ka dinagalan ng jeep. Kasi natanong ba kayo, sabi, Diyos ko, bakit yung po akong ganito? Nagdalangin naman ako. Gravity, velocity. Nandiyan ka sa dadaanan talaga. Yung bahay na nakikita yung bahay ko minsan, sinusuot ng mga truck ng ilalim kasi nandun sila sa tumbok. Highway pa naman. So, nasaan ka? Pwede talaga may mangyari sa'yo kung sa kalumulugan, pumupwesto. Kain ka ng kain, pwede ka talagang palason. Kaya kung hindi mo alam, hayaan mo na ibang kumain, pag mumula bibig nila, mamaya na hindi ako kakain. Ikaw agad ang unang-unang kakain doon. Siyempre, ikaw ang experiment. Maraming ganun. Yung mga naglalakad ka ng gabi-gabi, pwede ka talagang makidnap, pwede kang marip. So, nasan ka? Bakit ka nandyan? Pwede mo bang iwasan? Pwede mo bang ibahin ang mga sitwasyon para ma-improve yun sa chances mo of being safe? Pero hindi itatakala ng Diyos na bukas, ipaparip kita. Bukas, bibiguin kita. Lagi tayong may pananagutan. God will not actively frustrate anyone just for trials' sake. But indeed, frustrations should become like trials and tests of our faith. Pwede magmukhang ganon. Kaya sa Psalm 22, 1-2, ang panaghoy nitong kumaawit, my God, why have you forsaken me? Hindi siya pinaforsake ng Diyos. Guni-guni lang niya yun. Ideya niya yun. Hindi naman na maalis ang Diyos. God is everywhere. So paano kayo iiwan? Why are you so far from saving me? So far from the words of my groaning? Oh my God, I cry out day by day. I cry out by day, but you do not answer. By night, and I am not silent. Sabi niyo, God, I cry and you don't answer. Nag-answer na ako, no.
hindi ako sumasagot. Kaya lang gusto mo lang madinig na answer, yes eh. Ang layo-layo mo, O Lord. Laging ganon, merong, Tito, para po ang layo sa akin ng Diyos. Pastor, para po ang layo ng Diyos. Teka. Baka naman ikaw malayo sa Diyos. Nagpe-pray ka ba? Hindi po. Ang ka ba ng Bible study? Hindi po. Gumagawa ka ba ng mabuti? Hindi po. Ano siya ka ba? Hindi po. Hindi ikaw ang lumalayo. Kaya ang feeling mo, Diyos ang lumalayo sa iyo. Ba't ka lalayuan ng Diyos? Ang pupunta ang Diyos. Punong-puno ng Diyos ang lahat-lahat ng nilikha niya. So, guni-guni mo lang na malayo sa iyo ang Diyos. Kasi ikaw ang malayo. Activities. Yung mga ginagawa mo, nagpapalayo sa iyo, sa akala mo. Pero wala kang pwedeng puntahan na malayo ang Diyos. Pero pag namumuhay ka ng labag sa kalooban ng Diyos, nararamdaman mo at niloloko ka ng sarili mo na lumalayo sa iyo ang Diyos. Tapos sa Diyos ka pa magtatampo. Feeling bad about God or getting angry at God would only worsen one's situation. Huwag kayo magtampo sa Diyos. Hindi kayo mananalo. Isipin mo, ba't nangyayari ito? Hanapin mo ang iyong pananagutan o pananagutan ng mga malapit sa iyo at siguradong makikita mo yon na self-manufactured ng tao ang kanyang mga problema. Psalm 42:9-10, I say to my rock, to God my rock, why have you forgotten me? Ginawa pa niya ngayon makakalimutin ng Diyos. Why must I go about mourning, oppressed by the enemy? My bones suffer mortal agony as my foes taunt me, saying to me all day long, where is your God? Kadalasan yung gano'n, sinasabi mo, nililibak ako ng mga kaaway ko, tinatanong, nasaan ang Diyos mo, nasaan siya? Actually, ang totoo nun, madalas yung tao ang nagtatanong sa sarili niya, nasaan ang Diyos ko, nagda-doubt na siya. Kasi nga, naglalayo siya ng sarili niyang loob sa Diyos, kung ano-ano may yung papasok na guli-guli sa kanyang isip. Foe would be one's self-doubt, not other people. Yung tinig mo rin na nanggagaling sa iyong dark self and dark side. But you know, no matter what happens in life, whether what you want to happen happens, your plan happens, or not, there is hope. Kasi every day, may bagong pagpapala ang Diyos, may bagong pagkakataon, may bagong rearrangement of the universe. Nag-iiba-iba, nothing is permanent. Hindi ka tagumpay kahapon, pwedeng ang timpla ng araw na ito ngayon ay bagay sa iyo. Laging may pag-asa. Psalm 121:1-2. I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Imagine the maker of heaven and earth. Alam niya lahat ng law ng nature. Alam niya lahat ng law that rules life. And when you live according to the will of the God who knows what should and what will happen, then you cannot be wrong. You will succeed. You will be fruitful. Pero pag may problema, do not passively wait for a rescue. Kaya si Karl Marx, sabi niya, yung relihiyon, pambangag lang yan sa mga tao. Religion is the opium of the people. Kasi maraming tao, pag naging religyoso, nagiging tamad. Naghihintay na lang ng himala. Naghihintay na Diyos ang gumawa para sa kanila. No. You want rescue from God? Look at yourself. Look at what you have. Look at your talent. Look at your energies. Look at the people you have, your connections, and get rescue from those elements. Huwag mo antayin mo mababa ngayon sa langit at buhatin ka. Kasi lahat na kailangan mo rin for your rescue, nandyan na. Kailangan lang ma-master mo ang paggamit. Available. Plan and execute a self-rescue operating within God's laws. Yung babaeng namatay ang asawa, tapos yung mga pinagkakautangan nila, kukunin yung mga anak niyang bata, pambayad sa utang, nagpunta siya sa prophet. Sabi niya, ano pong gagawin ko? Yung asawa ko, natauhan niya na namatay. May iniwang utang. Ito mga anak ko, pambayad na sa utang, kinukuha na ng pinagkakautangan namin. Actually, humihingi siya ng tulong sa prophet. Sabi ng prophet, what do you have at home? Yun ang tinanong, what do you have? Konting langis po. O bueno, manghirap ka ng maraming lalagyan, isalin yung langis na yan. At gano'n nga nangyari. Marami pala siyang property, marami siyang ari-arian. Isa na doon yung langis, kahit konti lang. Tapos yung PR niya sa mga neighbor, nakapanghiram siya ng mga lalagyan. May anak pa siyang pwedeng utusan, tumulong sa kanya. So, what do you have at home? I have little oil, I have neighbors, I have my sons, I have my energy.
So yun ang ginamit para siya magkaroon ng maraming surplus oil na naibenta niya, nakapagbayad siya sa utang, at may sobra pa. Laging ganun mga kapatid, nasa problema kayo, what do you have? Meron ako kailangan bayaran, lagi agad, ay, may pera kaya si ate, may pera kaya si kuya, ikaw, what do you have? Pwede ka maglaba para sa iba, pwede ka maghugas ng kotse, mamasukan, what do you have? Ang solusyon sa problema muna, bago yung iba, ikaw, anong meron ka na bigay ng Diyos? Para ma-solve mo yan, hindi yung lagi kang naasa. At ang problema sa mga sobrang religyoso, sobrang palaasa sa langit. Kaya importante, yung kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, napakatotoo nun. Alabas, ang tunay na kalooban ng Diyos ay yung pinapayagan niya mangyari sa pagbubunggo-bungguan ng mga bola sa billiard table, sa pakikipagtalastasan ng kalikasan, ng panahon, ng tao, ng mga kapwa-tao, ng mga hayop na paligid, yung nagaganap doon, ibig sabihin, God's will. The design of each creature, what is God's will? The design of each creature that is comprised of capacities, gifts, tendencies, natural desires even, and reactions due to genetic dictation, God's will yun. Ganito siya ipinanganak. Ang tatay niya, ganito siya pinag-aral. Ang hilig niya, ganito. May mga tumulong sa kanya. Ayan ang nangyari. Ibig sabihin God's will. Kasi lahat ng pinanggagalingan ng energy is within the creation of God. God's will seems to be whatever can be achieved employing human personal will within what God created and allows as choices. So God's will ba na magkaroon ng aeroplanong lumilipad? Yes! Kasi nakasulat na sa law of nature, the law of buoyancy, the law of speed. Bakit ba lumilipad ang aeroplano? Sa speed. Tapos pag inanggil niya yung takpak, dahil mabilis ang takbo, tataas. Bababa yung aeroplano pagka inanggil uli yung takpak. Kasi may law. Na-discover ng mga scientists yan. Kaya, science is God's prophet. Ang mga scientists are God's prophets. Kasi nadidiscover nila yung utak ng Diyos, yung design ng Diyos. Bakit ang sa aspile, pag hinulog mo sa isang palangganang tubig, lumulubog, pero pag kalaki-laking barko, lumulutang sa dagat. Law of buoyancy. The displacement of water by the weight of the thing that is displacing it, whichever is greater, will determine kung lulubog o lulutang ang barko. At syempre, shape. Kung yung barko mo, butas, papasukin ng tubig, lulubog. Law of nature. Halos lahat ng nadidiscover, nandun na dati yung laws na yon. Nakita lang nung nakakita, noong discoverer, noong designer, noong scientist. Pero walang bago sa mundo. Sabi sa Ecclesiastes, there is nothing new under the sun. Everything is, was, and will be. And everything just keeps recycling. Bakit nakarating ang Apollo 11 sa buwan? Biruin mo, umiikot ang mundo. Aandar yung spacecraft. Pupunta sa buwan na lumalakad din. Paano sila magtatagpo? Kung nandito ngayon yung buwan, nandito yung Earth, gusto mo maglanding sa buwan, doon ka pumunta dahil pagdating mo doon, nandun yung buwan. Na-compute nila, nakaland sila. Law of God yun. Hindi yung kontra sa Diyos. Kasi God designed the heavenly bodies. Consistent ang speed ng pag-andar ng mga heavenly bodies in space. Pati pag-rotate. Kaya pwede mong iplano. Kaya dapat nagpaplano ang tao. Maraming alam ang tao. Yung hindi marunong magluto, anong gagawin niya sa bawang sibuyas kamatis? Lululunin niya lahat. Pero yung marunong, pwede niya igisa, pwede niya dagdagan ng ibang bagay, dagdagan ito, nagkakaroon ng iba-ibang timpla. Kaya dapat marami kang alam. Nalalaro-laro mo ang laws. Kaya ganun yung magagaling na cook. Tinignan lang yung rep, ang dami tayong mga tira-tira. Pinaghalo-halo nila, blam 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 blam. Mamaya, ang sarap ng ulam. Kasi alam nila kung ano dapat magkasama, ano dapat timpla, ano dapat ang temperature. Yun naman mga iba. Bakit tayo kakain ng bato? Hoy, fried egg yan. Ba't ang tikas-tikas mo magprito ng fried egg? Hindi mo malaman kung gaano kainit dapat ang kawali, kung kailan mo hahanguin. Law of nature lang yun, di mo pa alam. Dapat marami kang alam para matagumpay at masarap ang buhay. Diyos ang naglagay doon. Nakahanda yun para kanino mang magsasaliksik at mag-aaral. Anything could happen. Anything that could result from the interactions
of all these elements in life, the possibilities are nearly as infinite as God is. In other words, walang nakadikta na kapalaran mo. Maglalaro yung choice mo, yung alam mo, choices ng iba, timing mo, at lahat yon within God's will. While it is possible for the divine to make specific calls, tinatawag ka, or specific context for some with specific purpose, at specific time frames, that kind of impose God's will is not typical and definitely not the rule for all. Pwedeng, meron talagang pinili ang Diyos na paggawain ng isang bagay. Gusto niyang malagay ka sa ganong sasakyan, magpunta ka sa ganong lugar, at may kausapin kang ganong tao. Pwede rin mangyari yun, kasi Diyos siya eh. Pero bihira yun. Madalas, nandun lang tayo kasi pumunta tayo, may humila sa atin, o inandun tayo patungo ron. Yun ang mga dahilan. Bihira yung Diyos mismo ang pumipili kung ano mangyayari. Yun ang tawag doon, miracle. The suspension of natural and logical law. But once again, a miracle is an aberration of nature. It is an exception. Hindi siya dapat laging asahan. Pwedeng hingin, pero kung hindi ibinigay, huwag ka magtampo. Kasi hindi obligado ang Diyos to suspend natural law to make a miracle for you. Kung kailan may sakit ka na, humihingi ka na himalang gumaling ka, yan dami mo nang kinain na bawal. Ang dami-dami mo nang ginawang masama sa katawan mo, tapos kayo ang lalala mo na, hihingi ka ng himala. Kung binigyan ka, salamat. Pero kung hindi, tanggapin mo. Kasi napunta ka dyan dahil merong ka ring pananagutan. As such, there could not be one specific destiny for anyone. Like one specific pre-chosen life partner that you have to meet serendipitously. Yung sino kaya ang itinakda? Siya na kaya ang itinakda sa akin ng Diyos? Siya kaya ang itinakda? May nakatakda sa iyo talaga. Halimbawa, mahilig ka sa masayahin na tao, so may maraming tao. Milyones, makabilyon yung mga nakatakda para sa iyo. Walang nakaspecify kung alin yon. Kasi kahit alin doon pwede. Ngayon, hindi ka man umaalis ng bahay, yung magpuputo lang na dumadaan sa bahay niyo, nakikita mong masayahin, yun siguro ang mapapangasawa mo. Kasi nilimitahan mo yung choice. Pero kung ikaw sana'y nagtinda ng puto, ikot ka ng ikot sa buong bayan, ang dami pang nakitang choices. Pero doon ka pa rin pupunta sa gusto mo. 5 na lang. Hindi mo nang gusto itong babaeng to, ginalaw-galaw mo, napikot ka tuloy. Ayan, kahit hindi mo siya gusto, napunta ka. Kasi pananagutan ka rin. Is that within God's will? Yes. Because that's within natural law. Nandun ka, nandun siya, may ginawa kayong kung ano, napahamak ka. Natural law yun. Cause and effect. If P, then Q. Sabi sa trigonometry. Kala mo naman, may natandaan ako sa trigonometry. So, napakahalaga yun. As such, there could not be one suffering or happiness that is God-specific. God-specific will for a person. Walang assignment na lungkot o saya para sa iyo. Ginagawa mo yan. Walang taong biktima. Kasi kahit binibiktima ka na, pwede namang hindi mo tanggapin eh. Inaapi ka, pwede ka namang hindi paapi. Kinakawawa ka, pwede mo naman layasan yung nangangawawa sa'yo. Nandiyan ka, kasi pumapayag ka. So may mananagutan ka pa rin. Kasi kung merong script, if there are people who are destined to suffer this way, that would make creation just glorified robots. Hindi naman robot ang ginawa ng Diyos, tao may sariling kalooban. Si Adan at si Eva nga, sinabihan na huwag itong kainin, kinain pa rin nila. May kalooban. At nung kinain naman nila, hindi naman sila pinatay. Sabi na, ay, hubad kami, ay, nakakahiya. Ginawa pa sila ng Diyos ang damit. Ganun ang pagmahal ang Diyos. Hindi niyo ako sinunod, pero dadamit ako pa rin kayo. Meron tayong will. Nandiyan ka. Kasi kung hindi mo man sinadyang magpunta dyan, may nagdala sa'yo, pero hindi ka na umalis. Pumayag ka. Will mo yan. Kaya may pananagutan ka. We act and react to and interact with the rest of creation. Katulad ng magpapakasal ng tag-ulan, sasabihin ko na sa inyo, ha, pag magpapakasal kayo ng tag-ulan, tapos guardian wedding, huwag niyo ako i-request na ipag-pray ko kayong umulan. Hindi ko talaga pinagpe-pray.
palabanin ng Diyos, tag-ulan. Sinasuggest ko na nga, nagdala kayo sa basketball court, o sa barangay hall, o sa Malacanang Palace, may bubong, ayaw mo pa rin. Pag umuulan, sorry. Ganyan talaga. Kaya dapat ang trahe de moda mo, pag tag-ulan, kapote. Ang shoes mo dapat, bota. Ay, nakita ko na lahat ang uri ng kasalan, mga sapatos sa matapad. Tatakong na lumulubog sa putik, hindi mabunot-bunot, hanggang buhat-buhat na ng mga abay yung mga sapatos nila. Nakikita ko, sabi ko, pinili nyo kasing tag-ulan. Hindi ko naman sinasabing buti nga sa inyo. Aawa din naman ako dahil hindi natuloy yung plano na, pero ati ka sa ulo. Lalabanan mo yung nature. Everything in creation also acts, reacts, and interacts with everything else. Kaya hinahagis mo mga kalat sa dagat, mga basura, nakakain ng isda. Mamaya, kinain mo yung isda, makain mo yung basura mo. Kasi interconnected talaga tayo. Yung hangin, pinaparuin mo, mamaya, ikaw din ang lulunok niyan. Hindi naman ikaw yung naninigarilyo, nagkaroon ka rin ng cancer. Kasi nalalanghap mo yung usok ng iba. Yung iba naman, may usok. Pero ba't di mo puntahan yung naninigarilyo? Nausukan ako, ba't hindi ito manigarilyo? Hindi, pumapayag ka, reklamo ka, pero ayaw mo kumibo, magbusa ka, magka-cancer. Kasi dapat naninindigan ka para sa sarili mo. Tulad ngayon, may batas. May batas, ha? Na hindi na pwedeng naninigarilyo kahit saan na lang. Restaurant, meron pa rin pumapayag, naninigarilyo ibang client. Ipatawag mo yung may restaurant kasi pwede mo ipakulong yung may-ari ng restaurant pag pinayagan niya may naninigarilyo sa kanyang restaurant. Kahit ang dami nila, nag-iisa ka lang, ang batas nakakapanig sa'yo. Pinalaki kasi ng nanay mong mahiyain, hindi ka na kumikibo, magka-cancer ka. Pumapayag ka. Will mo yun. Yun yung permissive will mo o yung unconscious will. Kahit hindi mo ginawa, pero pumapayag ang ginagawa nila, kasali ka na rin sa gumagawa nun. Any and every fruit of such life exchanges, their combinations, sums, derivatives, compounds, mixing, remixing, are all God's will. So God's will ba na mayroong barko na punong-puno ng mga kabataan na nag-camp, lumubog? Law of gravity Baka overloaded sila. Hindi na-maintain ang barko. O masama ang panahon. O kasi selfie nila, lahat sila nasa isang gilid ng barko, tumiwarik, lumubog. Yes. Law of physics. Pero hindi inisip ng Diyos na, pag nag-camp kayo, papalubugin ko yung barko para kayo mamatay lahat. Siyempre, hindi ganun yung God's will. Pero yung ginawa mo within what nature will allow, and it happens to you, yes, it is God's will. Because God is the law of nature. And you don't expect God to suspend the law of nature just because you're careless. You've got to master the law, use it to your advantage, and then you will be fruitful. Sa law, the lesson really is to know God's natural and moral laws. Kasi yung natural law niya, moral law yan. Know God's will so that you will live and move and operate within that will. Operate within those laws para ka makubuti. Do your best. Change for the better what could be changed and accept what could not be changed. Paminsan-minsan sinasabi mong ganyan lang talaga ang buhay. Pero after you have already done your best, not before. Yung wala ka pang ginagawa, sasabihin mong ganyan lang talaga ang buhay. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Gawin mo muna lahat ng kaya mo at hindi ka pa rin nagtagumpay ng paraang gusto mo, doon mo palang masasabing, ganyan lang talaga ang buhay. Time and chance happens to all. So in your life, within God's will, minimize pain. That is within God's will. God does not want us to suffer. Maximize pleasure. God designed us to have pleasure and to enjoy it, and then do the most good. That pleases God. You can never go wrong when you're in pursuit of this, to minimize pain, to maximize pleasure, and to do the most good. And in life, to live in the center of God's will, employ the most correct and timely technique. Dapat tama ang technique mo, correct pa. Ecclesiastes 10:10, if you don't sharpen your axe, it will be harder to use. If you are smart, you'll know what to do. So mahirap daw gamitin ang isang tool na hindi matalim. So, kung smart ka, patalimin mo. Sa konting effort mo, marami ka nang mahihiwa, marami ka nang mapuputol, marami ka nang magagawa, kesa yung tool mo masyadong defective. So, even our success in life, our failure, our slow and little failures or successes,
depend on our methods, on our tools, on what we know and don't know. Kaya terrible yung taong masyadong walang alam. Konti ang tools mo para ka maging mabunga, maging matagumpay, at maging masaya. God's will is that you will have a life that is abundant, happy, fruitful, peaceful. But you've got to respect all the laws of God, natural, moral laws. At gawin ang pinakatama. At pag nabibigo, try and try. Keep trying. Kasi timing lang kuminsan yung problema, hindi yung method. Dear Lord, teach us to operate within your will, which really means we should know your laws, your moral laws, ano talaga ang good na nagbubunga ng good, ano ang bad na nagbubunga ng bad. Alamin namin ito at aming sundin. At alamin namin ang scientific and natural laws. Maging maalam kapit marunong, huwag namin pagbanggain ng religion and science because you are the foremost scientist. You created all of the scientific laws. At habang ito'y nalalaman namin, nagagamit namin to our advantage, we live in the center of your will. Pag-isipan natin, pagbulay-bulayan, ipanalangin kung ano ang sinasabi sa atin ng Panginoon tungkol sa topic na ito at kung paano tayo makakapamuhay in the center of God's will, with abundance, with peace, with happiness, with joy. Lord, as your people ponder these things, may your wisdom continue to rule our minds, to speak to us, to guide us. Be with the Lord in silent reflection.